pinirmahan ng presidenteng batas, yung RA number 12078. Iyan po yung in-extend yung Rice Competitiveness Enhancement Fund. Extended and amended. Extended and amended hanggang in the next 6 years. Under the old rice tarification law, 6 na taon lang po yung RCEF. At 10 billion bawat taon. So, naka 60 billion, ang pakiramdam ng... ano nangyari doon sa 60 billion? Gumanda ba Ang ating rice competitiveness? Hindi. Bagkus, tumaas ng tumaas ang ating importation. Pinakamalaki pa rin tayo. Ibig sabihin po, naudyukan lang, lalo, yung mga importers na bumili outside dahil dito sa rice tarification. At yung panlaban na sinasabi nila na RCEF, Rice Competitiveness Enhancement Fund, ay wala po nangyari. Hindi naman naging competitive ang ating rice industry. And therefore, why do we keep on insisting na kailangan natin itong batas na to? Ang ginawa po nila, tinaasan nila yung RCEF, naging 30 billion. From 10 billion. From 10 billion, 30 billion. And extend its life until 2031. In the next That is a dream, 6 years, that is a 180 dream? billion. That is a dream. Oh, ito naman. Yeah. Kasi, ang sinasabi nila dati, they're going to get most of that, if not all, of the RCEP funds from the proceeds. Oo. Yan nga yung tariff. Wala nga. Binabaan mo yung Hindi tariff. mangyayari yun Binagsak mo from 35 to 15 yung tariff. Makaka-raise ka ba ng 30 billion? Unless you are going to really promote the exports of Vietnamese farmers and Myanmar farmers. Kaya po tataas ang collection dyan kasi tumataas ang volume ng importation. Okay? Theoretically, dapat bumagsak yan dahil binaba ang tariff. Pero lalaki pa din yan dahil ang inaasahan, lalaki ang volume of importation. Hindi po ba kontra yun doon sa gusto mangyari nung batas na maging efficient tayo sa Competitive, efficient, etc. everything. Okay. Paano? Hindi ko maintindihan. O palusot lang yung RCEP. It's actually... Ang talagang gusto nila ay ang makinabang yung mga importer. Ganun ba yun? Or it was not actually a rice competitiveness plan, but a revenue raising program. Import protection. Revenue raising. Revenue Talagang gusto nila magkaroon ng revenue. Kasi import na mas marami. Patayin na lang yung local Patayin industry. na lang yung local. Hindi, pero nakalagay dito to develop high quality inbred rice seeds, Naniwala ka. field solar-powered irrigation, Napakasarap basahin yan. composting facilities Yes, para sa organic farming. Yes. Gandang basahin yan sa paper. Hindi, Nangyayari ba galing in ako real life? recently sa... Ikaw. Nakita ko ang pangangailangan nito malaki. Yung mga ganyan. Kaya nga, Ng hybrid. Oo, tsaka yung composting facility, Yes. organic, Hindi, maganda. solar power. Kasi sa, sila, aso sa tubig ulan na Hindi, pero irrigation ngayon, nangyayari ba yun? Hindi Ito, pa, naka hindi 6 pa, years, hindi naka pa. 6 years na tayo. Hindi nangyari. Hindi, yung rice, RCEP na yan, yung rice tarification law, 6 years na yan. Oo. So- Naging competitive ba? Over the past 6 years, yung kaya lang, ang ating model na lang yung sa pinsan mo. No, Doon ba sa Del Gallego na yon? Nagkaroon, rice producing, Area. area, yung Del Gallego. Oo. Oo. Naawa nga ako sa mga magsasakay, hirap pa rin. Hanggang ngayon, yun pa rin po ang reklamo Yun pa rin, ng mga magsasaka. Tapos napaka-tedious nung pag-apply sa mga LGU nung Pagkuha rice ng hybrid. Dahil wala po tayong post-harvest facilities, ang laki nang nawawala sa kanilang wastage, halimbawa. Ang estimate nga dyan, umaabot sa 400,000 metric tons. Doon pa lang. Diba? Kung malulutas natin yun. So yung nangyari doon sa 60 billion RCEF in the past 6 years, meron po ba tayo nakikitang good investment dyan para gumanda-ganda ang ating rice sector? Yan pa rin ang gusto nating mangyari in the new RCEF. Sabi po ni Einstein,
ang definition ng siraulo, loko-loko, yan. siraulo, Ito pa si Einstein, no? Is to do pareho-pareho lang ang ginagawa mo. and expect. And then, inaasahan mo, magiging iba resulta. Aba, siraulo mo, sabi ni Einstein. Ganon din tayo rito sa RCEP, di ba? I-review nga natin yung 6 years muna. Yun ang importante. I-review Yun ang natin importante. ano ba nangyari, makita natin anong mali, anong mga hindi natin nagawa. At nasayang lang ba yung 60 billion? Pati nga yung sa NFA, which was one of the major contentious issues nun, hindi nga na-desisyonan yan. Dali on the sidelines nung signing ni Presidente, may mga quotes si Agricultural Secretary. Yes. Dar Jr. Kiko Jr. Oo. Ano sabi? In the long run, it will lower the price of rice. Narinig ko na yan! Narinig ko na 6 ba years yan? ago, narinig ko na yan. We will producing more per Kay hectare. Procopio, tsaka kay Dar. Narinig ko na yan eh. Soil rehabilitation, yearly irrigation Naku, narinig ko na budget, lahat yan. mechanization, Handang-handa na po yung budget kung paano gagastusin. and Yung overseeing 180 billion. a database of grain Parin warehouses Joel, and but storage that is assuming na makukolekta yung 180 billion In the first place. in the first place. Dahil binagsak nyo ang no tarif. tarif eh. Kaya saan mo kukunin yan? Di po At ngayon, pinag-iisipan daw pong i-extend yung mababang tarifa sa rice. O, paano nyo makukolekta yung 180 billion? Baka naman meron silang balancing strategy dyan. Baka. Ang hirap ng baka pa. Maraming namamatay sa baka. Nako, dami dyan. Magagaling to, mga nag-ano to. Modernization daw po gagawin dito, yung mechanization, training for farmers, credit, sarap pakinggan eh. Wala lahat yan. Tama lahat. Kulang. Nandun ako. Irrigation, water impounding, ayan. Okay. Seeds, high quality seeds. Asar basahin eh. Hindi, meron ng roving, roving. laboratory, soil laboratory. Roving, isang soil, yung laboratory, parang doon na pupunta, titignan nila kung anong quality ng soil mo, etc. and everything. Handang-handa na raw po ang Philippine Rice Research Institute. Na magpamigay ng yung certified inbred rice seeds, yung high yield. Yung high yield po yan, yung hybrid na sinasabi. Ilan milyon By 2027. How? Hindi pa Hindi pa ngayon. ngayon. Hindi pala ngayon yan. Magantay pa kayo ng 2 taon, mga farmers. Ang main Kung buhay pa kayo, handa na raw yung Philippine Rice Research Institute. main na naging nga sa seed breeding si Henry. Kaya namatay na nga yan. Oo, si Henry Bolyong. Bolyong, oo. Yung PCCI, sila po ang Siya spearhead. nag-spearhead niyan at I think sa ngayon, Yung technology, kinuha nila from China. China. Siya pa rin ang China, dati po, kulang na kulang sa bigas siya. Nagkakandagutom sila. Meron ng famine dun. Yeah, nagkaroon ng famine. Every now and then, may famine dahil sa sobrang tao at napakahina ng rice production. Ngayon, hindi. Until this guy who devoted his life to a certain Chinese, na-discover niya, hindi naman nag-discover, na pinag-aralan niya ng gusto, yung rice farming technique, at naging self-sufficient sila sa bigas. China at saka Taiwan, parehong self-sufficient yan. Oo. Ba't di natin Although they pinag-usapan? import, They still import, pero pero yun po yung mga special rice. Yung mga pang special. isipin mo 1.6 billion na tao, papakainin yung everyday. Oh, Kasi nga, galing na nila yung technique. naayos na nila. So, yan daw po ang gagawin. Tataas na raw po ang distribution ng hybrid seed. 3 years from now. 2027, Wala pa production. 2027, We don't have that kind of patapos na kayo. we don't have that kind of ngayon bank, seed bank wala. Wala, ano? Wala, we don't. Etong Philippine Rice Research Institute, Kulang yan, kulang.
kulang. Oo, baka nga yung Philippine Rice, baka 3 probinsya lang ang kayang bigyan yan eh. Ang tagal na rin yan, yung PRRI. At the first director. Ang daming Sige, magagandang Ilocos. figures ng DA eh. Oo, super. Yung daw expansion ng rice breeding, nung hybrid, 2.5 million hectares. So, aakyat daw ang yield. Ha? At mapapakain daw mahigit sa kalahati ng populasyon. Ha? Kailan yung expansion na yan? Sa darat 2027. 2027 nga. So, naman, So, this isang is... taon na lang si President Marcos bago kayo magkaroon ng... So, Ito binatikos na mga ibang yan itong signing si Raul Montemayor, National Baka nga hindi nga sila na-imbita eh. Hindi. Actually, yung reporter na magaling. Pinagtatawagan niya lahat. ano sabi? Ano sabi ng... Pero they were not Hindi, invited. sila invited. Si Rolando Briones. Hindi, ito creation, ito po tarification, maliwanag. Huwag na tayo maglokohan. Ito po ay lobby ng mga importer. Walang yung mga farmers nga ayaw nila yung tarification. Meron nga silang petition sa Supreme Court. Oo. Pero ayon sa ating mga economic managers, kailangan, Kailangan yan. Ano sabi ng to reduce FFF? tariff. Galit na galit, siyempre. Ano False sabi? narrative daw yan. Ayun. Oo, yung Sobra naman itong FFF. ng kanila. Di ba? Raul Montemayor, national manager ka ng FFF eh. Como ba Valedictorian ka nun eh. Sabihin mo na lang. Ano? False narrative. It will just become, RCEF will become just another, quote-unquote, pampalubag loob Ay! sa farmers. Oy! So the farmers will not complain if the government decides to lower tariffs So yung or food markets. Which magiging ayuda yung 180 billion, ganun ba? Malamang. Malamang Malamang yan. ayudahan. Malamang ayuda yan. Tapos meron palang Philippine Center for Post-Harvest Development Yes, and meron. Mechanization. Ang ganda ng Pilmec. Pilmec, yun. Ang tawag niyan, Pilmec. Magkakapera daw yan. Hindi, nandoon sa mga warehouse yung kanilang yung kanilang mga equipment. Yan po post-harvest, ayun nga yung sinasabi ko sa inyo, yung natatapon lang na palay. Ang laki nun Mahigit almost 400,000 metric tons. Recorded yun. Kapag daw nag-invest na dito sa kampanya na to, post-harvest. Mababawasan yan drastically. Ayan. Hindi na sila maglalatag sa highway. Yan daw pong wastage na yan. Pwede nang pakainin mahigit 3 milyong tao. Grabe yun, 3 milyon. So, hindi mo na kailangan ng ayuda, no? Ay, Yun na lang ibigay kailangan pa mo. rin. Kailangan pa rin. Hindi na ilalagay sa bangko yung rice eh. Workout. At ayon po doon sa batas na bago ngayon, bukod tanging ang presidente lang, pwede mag-approve ng importation of rice. At depende at ayon nasa kanya yung desisyon kung ano yung volume at saka kung ano yung tarifa. Yan. So nakaiwas na sila balisakan dito, pare. Hindi na nila kailangan yung Ibinigay na nila kay Presidente. hindi na nila kailangan yung yung iwas pusoy. Yung iwas pusoy nila, 'di ba? Yung hihintay mag-recess yung Congress. Oo. Tapos isusubo sa Saka presidente yung tariff. Hindi na kailangan yun. Ano na nila? Isinintensyahan na nila sa Presidente. Sinasabi, President, bahala ka na Bahala ka na dyan. Oo. Paiwas mo na kami. Huwag mo na kaming isama sa dyan. Kung binabatikos ang